Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Muli tayo po ay dumako na sa huling Miyerkules ng buwang ito ng November. At next week ay December na po at matatapos na ang atin pong taon, ang 2024. No po, malapit na po ang Pasko. So, patuloy po na tayo ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sa Kanya pong paggabay sa atin, pangunguna, pagtuturo, buhat sa Kanya pong salita. Kung atin pong babalikan, ano po, ang mga nangyari sa atin ngayon pong 2024 ay talagang wala tayong pwedeng ibang gawin, sabihin sa Panginoon, kundi maraming salamat, no, at ibigay natin ang lahat ng papuri, kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat siya lang ang tanging dahilan kung bakit po tayo nakaabot sa ganito pong panahon, ganitong oras. At siya rin po ang dahilan kung bakit marami po tayong natututunan sa Kanyang salita na nagbibigay po sa atin ng sigla at lakas para harapin ang mga hamon na nakakaharap natin sa bawat araw na lumipas. Kaya sa gabing ito, sa atin pong pag-aaral ng Kanyang salita, buksan na po natin ang atin pong mga Bibles sa Ecclesiastes chapter 7 verse 3. Ecclesiastes chapter 7 verse 3. Ang sabi po dito, sorrow is better than laughter because a sad face is good for the heart. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat kami ay patuloy na inyo pong pinatnubayan, ginabayan, Panginoon, ng buong November. Salamat sa mga Miyerkules na inyo pong pinagkaloob sa amin upang ikaw ay aming purihin, pasalamatan, pag-aralan ng salita at magpanalanginan. Salamat po sa pagkakataong ito namin po uling pag-aaralan ninyo pong salita. Tulungan mo kaming maintindihan at maisagawa ang nilalaman ng bahagi ng inyo pong salita na amin pong binasa. Samahan mo na po kami, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa atin pong pamumuhay sa mundo pong ito, ay nakadevelop na tayo ng mga paborito. Okay? Paboritong pagkain, no? Paboritong lugar na puntahan, paboritong teacher, paboritong subject, no? Paboritong gawin at marami pang iba. Di po ba? I'm sure tayo pong lahat ay may iba-ibang mga paborito. At ang mga paborito pong ito, ang dulot sa atin ay kasiyahan. Pero naisip niyo na po ba kung ano naman yung pinakaayaw ninyo, no? Pinakaayaw ninyong pagkain, pinakaayaw ninyong lugar na puntahan, pinakaayaw yung subject, pinakaayaw yung teacher, at marami pang iba. Marami po tayong naiisip sa bagay na ito. Ano po? Pero ano po kaya ang atin pong isasagot kung halimbawang isipin naman natin ano naman yung pinakaayaw nating pakiramdam? Okay? Ano po ang inyong pinakaayaw na pakiramdam? Ako po, ang pinakaayaw kong pakiramdam at marami ang mag-a-agree sa akin dito ay yung kalungkutan. Di po ba? Ayaw natin na tayo ay malungkot. At ayon po sa Biblical Dictionary, ang ibig sabihin daw po ng sorrow, ano po, ay mental pain or grief arising from the privation of some good we actually possess. Ano po, ito daw ay mental pain, no, or grief. Ito daw po ay kumbaga masakit sa isip, ano, at ito ay masakit sa ating pong loob, no, sapagkat may mga bagay or magagandang bagay na nawala sa atin, no, na meron tayo pero ito ay nawala. Ang isa po dyan na nagdudulot sa atin ng sorrow or kalungkutan ay halimbawa may nawala tayong gamit, no, halimbawa nanakawan tayo ng cellphone, no, or naiwanan natin kung saan na hindi na natin makukuha, di ba? Or ang atin pong kalusugan, no, ay unti-unting nagde-deteriorate, no, at wala nang chance na ito ay makarecover. Di ba nakakalungkot po 'yon? At siguro ang pinakamatindi na nagkukos ng kalungkutan sa atin ay yung loss of loved one, no, or yung mga tao na mahalaga, mahal sa atin. So ito pong mga bagay na ito, no, at I'm sure meron pa po kayong iba na naiisip na mga dahilan kung bakit po nalulungkot ang mga tao. Pero ito po ang mga madalas natin pong maiisip. Di po ba? Pero ngayong gabi, mga kapatid,
makikita po naman natin, no, sa atin pong pag-aaralan ang kakaiba, no? At marahil sa unang basa, no, sa unang tingin natin, parang imposible na totoo itong nilalaman ng Ecclesiastes chapter 7 verse 3. Ano? Basahin ko po ulit sa inyo. Ang sabi diyan, sorrow is better than laughter because a sad face is good for the heart. No? Ang kalungkutan daw po ay mas maigi kaysa kasiyahan. No? At ang malungkot daw na muka ay mabuti sa puso. Parang contradicting, ano? Kasi ang alam talaga natin at ang gusto natin ay yung lagi lang tayong masaya sa mundong ito. Pero titingnan po natin, no, kung bakit ito ang sinulat ni Haring Solomon. Ano po ang katotohanan dito? Bakit para sa kanya ang kalungkutan ay mas mabuti kaysa sa kasiyahan? Kaya ngayong gabi pinamagatan ko po ang ating mensahe, the benefits of sorrow, no? The benefits of sorrow. Ang pakinabang natin sa kalungkutan. Okay? So, kung atin pong pag-aaralan ng husto itong talatang ito, no, ay makakakita po tayo ng tatlong pakinabang at tatlong dahilan bakit sinabi ni Haring Solomon na mas maigi po ang sorrow. Hindi naman po ibig sabihin dito na lagi ka na lang malungkot, no? At yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Tayo po ay malungkot. Pero mamaya sa ating pong pag-aaral, makikita po natin kung bakit inaalaw ng Diyos, no, ang kalungkutan sa atin pong buhay. At magkaroon po tayo ng tamang attitude, no, every time na tayo po ay makaka-experience ng sorrow. Ang gusto rin pong ipakita dito ni King Solomon at ng salita ng Diyos, hindi po tayo makakaiwas, no po, sa kalungkutan sapagkat yun nga po, tayo ay nandito po sa lupa, no? Hindi po permanente ang lahat ng bagay dito po sa lupa. At sa katotohanan yun, ano po, nagkokos po ito ng kalungkutan. Pero ang maganda po, tinuruan tayo ng Panginoon how to deal with sorrow. At ito nga ang sinabi niya, no? Mas maigi ang kalungkutan kaysa kasiyahan. Bakit? Okay, tingnan po natin ang tatlong benefits. Marami po itong benefits pero tatlo lang po ang pag-aaralan natin ngayon pong gabing ito. Ang una po na benefit na makikita natin when you experience sorrow in your life, na po ang una, it leads you to reflect, no? It leads you to reflect. Pagka ikaw ay malungkot, no po, pinapaalalahanan ka nito na mag-isip-isip, magmuni-muni, di po ba? Sa inyo pong kalungkutan, no? Iniisip nyo ba kung bakit kayo malungkot? Ano ang nangyari? No? Ano ang nagkukos ng sorrow or ng pain sa ating pong buhay? At paano natin ito ma-overcome? Ano? Paano natin ito maiaalis sa ating pong buhay? At alam po ninyo, kung may ganun po tayo na pag-iisip every time na tayo po ay nalulungkot, especially pagka tayo po ay nawawalan nga, based nga po dito sa ating definition, ano? Madalas ang cause ng sorrow ay pagka meron kang nawala, no, na mahalaga sa buhay mo. Okay? So, ang dapat na attitude natin, we need to reflect, no, bakit siya nawala? No, ano pang ginawa ko? No, ano ba ang dahilan bakit ito nawala? Okay? Kasi mga kapatid, kung hindi tayo magre-reflect, no, kung hindi natin i-evaluate, kung hindi po natin pag-iisipan ang mga bagay na ito, ay mananatili po tayong lugmok. Hindi natin maiintindihan kung bakit nangyari sa atin to, madidepress po tayo at mawawalan na tayo ng pag-asa, ng purpose sa buhay na ito. At ang isang kaaliwan po na makikita natin when we are sorrowful, no, ngayon pong gabing ito, ay makikita po natin sa Psalm 34 verse 18. Ang sabi po dito, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Okay? So, mga kapatid, when we are brokenhearted, no, when our spirits are crushed, God is close, no? God is near, no? Kumbaga, mas mararamdaman natin ang pag-aalaga ng Panginoon.
Nawa sa ating reflection, ma-realize natin na every time na may nawawala sa atin, no po, may kukunin sa atin, hindi ibig sabihin pinabayaan na tayo ng Panginoon. Every time na tayo po ay nasasakman, no, tayo ay umiiyak, based po dito sa talata na ito na sinulat ni Haring David, no, sa Psalm 34 verse 18, asahan po natin that God is near. Naandyan po ang Panginoon to comfort us, to strengthen us, no po, and to make us understand kung bakit po nawala ang mga bagay na yon. Sa akin pong buhay ay marami na po ang nawala, no? Ang pinakamatindi siguro na nawala ay yung akin pong mga magulang, ano po, at a young age. At during that time talagang napakalungkot at hindi ko alam kung ano po ang gagawin ko. At 16, talagang hindi ko pa alam ang direksyon ng akin pong buhay. Pero as I reflect, ano po, salamat sa Panginoon sa mga tao na ginamit niya, no, to guide me, to help me, and to process kung ano po ang purpose kung bakit po nangyari yon. Salamat sa Panginoon sapagkat doon ko naramdaman, doon ko po naranasan ang paggabay, ang pagunguna, ang pagsaway ng Panginoon sa akin. Marami po akong mga palpak din na naging desisyon, pero salamat sa Diyos sapagkat lagi niya akong hinihila, no, sa tamang daan. At ngayong gabi marahil ay nakakaranas ka ng matinding kalungkutan. Ang sabi po ni King Solomon, it is better than laughter. Bakit? Because it will lead you to reflect. So ngayong gabi mga kapatid, maganda mag-isip po tayo, ano? Bakit hinayaan ito ng Panginoon? At ito po nawa ang maging kaaliwan natin na during this time of sorrow, God is near, no? Talagang tayo ay kanyang bibigyan ng kaaliwan at ng kalakasan at pangunawa sa nangyari po. Ang sabi po sa Matthew chapter 5 verse 4, no, sa Sermon on the Mount, blessed are those who mourn, for they will be comforted, no? Lahat ng umiiyak, nagdadalamhati, lahat ng nakakaranas ng matinding kalungkutan ay dapat maging masaya because they will be comforted. Mararamdaman talaga nila yung kaaliwan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, ang una na benefit ng kalungkutan ay mararanasan natin ang presensya, no, ang kaaliwan at kalakasan ng atin pong Panginoon. Bakit ito mas maigi kaysa kasiyahan? Because sometimes when we are happy, no, we forget about God. We forget to call on God. Di po ba? Pag malakas tayo, no, pagka lahat ng bagay ay maganda ang nangyayari, minsan ang tendency, nalilimutan natin ang Diyos, hindi na tayo nakakapanalangin, nakakapagpasalamat. Pero pagka tayo ay may karamdaman or may kalungkutan, mas taimtim, mas seryoso ang pagtawag natin sa atin pong Panginoon. At yan po ang ibig sabihin ni King Solomon nung sinabi niyang, sorrow is better than laughter. Mas malapit tayo sa Panginoon. Mas totoo ang atin pong pagtawag sa Kanya. At yun ang gusto ng Panginoon. At di ba, kung may kausap tayo, di ba mas gusto natin na talagang nakatutok siya sa atin habang nakikipag-usap. Hindi yung palingalinga, no? O kaya kung sino-sino ang kinakausap or hindi niya naiintindihan yung mga sinasabi natin. Na-experience nyo na ba yun? Nagkaroon na ba kayo ng kausap na ganun? Or meron na ba kayong nakausap na hindi nyo naiintindihan yung kanyang sinasabi kasi kung ano-anong yung mga iniisip, no? Kung saan-saan ka nakatingin. Sorrow is better than laughter kasi makakapag-reflect tayo, makikita natin doon yung ating limitations, no? Yung ating pong imperfections, at makikita rin natin yung pangangailangan natin sa Panginoon. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, kung nakakaranas ka ng kalungkutan, you need to reflect. Okay? Ang pangalawa, hindi lamang to reflect, but it will encourage you to recreate. Okay? Ang ibig sabihin ng recreate ay to improve yourself, no? Pag nakita mo yung limitations mo, pag nakita mo yung imperfections mo, pag nakita mo yung mga kakulangan mo, yung mga hindi mo ginawa or hindi mo nagawa,
no? Pag nakita mo yung sana ganito yung ginawa ko, no? Through sorrow, no? And as you reflect, makikita mo kung ano yung dapat mong i-improve. Ang sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10, godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. Okay? So, napakaganda ng talatang ito, mga kapatid, sapagkat dito makikita natin na may dalawang klase ng kalungkutan. Yung tinatawag na godly sorrow at saka worldly sorrow. Ano ang ibig sabihin ng godly sorrow? Ang sabi dito, it brings you to repentance that leads to salvation and leaves no regret. So, ang godly sorrow daw, ang reaction mo ay ganito. Magsisisi ka. Babalik ka sa Panginoon. Manunumbalik ka sa Panginoon. Okay? And then, pagka ikaw ay nanumbalik sa Panginoon, makakamtan mo ang kaligtasan. At ang sabi dito, ang maganda na word na tandaan natin dito, and leaves no regret. Okay? Hindi ka magsisisi, no? Kung ikaw ay manunumbalik sa Panginoon. Yan daw ang ibig sabihin ng godly sorrow. Yung ikaw ay sa iyong mga pagkakamali, no? Sa mga bagay na nawala sa iyo, dapat ang reaction mo, babalik ka sa Panginoon. Okay? Sapagkat pagka ikaw ay bumalik sa Panginoon, pagka ganun ang iyong reaction sa kalungkutan, no? Ang sabi dito, you will gain salvation, no? And regrets will go away. Ang ibig pong sabihin, your life will improve, no? It will not deteriorate, no? Kundi ito ay mas magiging mabuti, maigi. Okay? Kaya dito sinasabi, no, ang godly sorrow, pagka na-experience mo ito, ang reaction mo dapat ay yun nga, bumalik sa Diyos, no? Mag-improve, i-improve pa ang iyong sarili, no? Ang reaction mo dapat ay ayusin mo ang iyong sarili. Pero worldly sorrow brings death. Paano magbubunga ng kamatayan ang makamundo, no, makasanlibutan na kalungkutan? Okay, ganito po 'yun, mga kapatid. Sa mundong ito, ang advice ng mga tao, no, pagka ikaw ay nawalan, no, lalo na nawalan ka ng mahal sa buhay, no, madalas ang reaction ay gumawa din ng masama, di po ba? Halimbawa, napatay yung iyong mahal sa buhay, no? Ang tendency mo, gaganti ka. Di po ba? Halimbawa, nanakaw yung mga gamit mo, no? Ang maiisip mo agad ay kailangan mong bumawi. Or sinaktan ka, no, ng minamahal mo, ang isip mo, no, ganito ang isip ng mga nasa sanlibutan, ganito ang isip ng mga walang Kristo sa puso, gaganti, no, mananakit din. At ang nakakalungkot na mangyayari dito, magiging resulta, ang sabi dito, it will lead to death or destruction. Kung hindi ka lalapit sa Diyos sa iyong kalungkutan, ikaw ay masisira, no? Yung iba nagbibisyo, yung iba ay nakakakumit ng sexual immorality at marami pang ibang mga kasalanan. Yun ang kanilang nagiging response, no? Yun ang nagiging tugon, no? At yan ang ibig sabihin ng worldly sorrow. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, pag ikaw ay nalulungkot, no? Pagka ikaw ay nawalan, ano ang iyong reaksyon? Ano ang iyong ginagawa? Ikaw ba ay bumabalik sa Diyos, no? Ikaw ba humingi ng tulong sa Diyos? Or ikaw ay lumalayo sa Diyos at lalo kang nagpapakasama? Mga kapatid, sorrow is better than laughter because it encourages you to recreate yourself, no? To improve more. And the best way to improve yourself is you go back to God. Okay? Bumalik tayo sa Panginoon, no? Sapagkat ang sabi niya, He will improve our lives. Okay? Kaya ngayong gabi, mga kapatid, it's about time. Ano, kung ikaw ay malayo sa Panginoon, kung ikaw ay galit sa Diyos, it's about time you go back. Sapagkat ang sabi ng talatang ito sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10, no? Yung worldly sorrow brings death. Mapapahamak tayo kung hindi tayo babalik sa Panginoon. So, yun po ang pangalawa na benefit ng sorrow. Ang una, it leads you to reflect
Secondly, it encourages you to recreate. And then, ang pangatlo, it brings you real joy. It brings you real joy. Kung babalikan po natin, itong Ecclesiastes chapter 7 verse 3, sorrow is better than laughter because a sad face is good for the heart. No? Sad face is good for the heart. Siguro nakakapagtaka yun, kasi as much as possible, ayaw nating sumimangot, ayaw nating, yun nga, maging mabigat yung ating baba. No? Pero sabi dito, yung sad face daw ay mabuti sa puso. Kasi mga kapatid, kung titingnan natin yung unang benefit dito, no? Pagka natuto tayong mag-reflect, no? And then ang pangalawa, mag-recreate, ano ang magiging resulta nito? Real joy, totoong kagalakan. Ano po? Ang sabi sa John chapter 16 verse 22. So with you, now is your time of grief, but I will see you again, and you will rejoice, and no one will take away your joy. Okay? So dito, sa inyo daw kalungkutan, no? Pagka nakita natin ulit ang Panginoon, gawin mo ay successful, no? Hindi dahil sa walang against sa hindi dahil sa lagi kang healthy, hindi ka nagkakasakit, hindi ka natatalo sa buhay na ito. Hindi po. Ang tunay na kagalakan ay makukuha natin, no? Kung tayo po ay may sakit tapos bigla tayong gumaling, no? Tayo ay laging natatalo and then bigla naman tayong nanalo. Napakabigat ng ating pong mga problema and then nakakita po tayo ng solusyon. Magkaiba po yung tindi, yung intensity ng kaligayahan na mararamdaman natin. Pero kung may pinagdaanan ka na mabigat, na masakit at mahirap, no? Pag ikaw ay nakalampas doon, pag napagtagumpayan mo yun, then real joy will come. Kaya, ang sabi po ni King Solomon, sorrow is better than laughter. Kasi doon mo ma-experience ang tunay na kagalakan. And it is good for the heart. Okay po? So, ngayong gabi, as I've said, marami pa tayong makikita na benefits ng sorrow. Now, ang encouragement po ng mensahe natin ngayong gabi ay hindi yung sana lagi na lang tayong maging malungkot. Hindi po. Kundi, ang gusto ko pong makita natin, hindi po natin maiiwasan, no, na maranasan ang kalungkutan kahit na nakakilala na tayo sa Panginoon. Pero, ang gustong ituro ni King Solomon sa gabing ito, sa mga panahon na tayo po ay malungkot, nais niya pong isipin natin na ito ay makakatulong. No? Sa halip na tayo sa sarili natin, sa halip na maging unproductive tayo, maganda na isipin natin ito. That sorrow is better than laughter. Why? Because it will lead us to reflect. It will encourage us to recreate. And it will bring us real joy. Yan po ang tatlo na benefits, no, ng sorrow. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, again, kung ikaw ay nalulungkot, nakakaranas ng kalungkutan, nawa ang atin pong pinag-aralan ngayong gabi ay nagbigay sa atin ng pag-asa, ng kagalakan at kalakasan. Tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa inyong salita. Many times may mga bagay na hindi kami maintindihan. Pero salamat sa banal na spirito na patuloy na nagtuturo sa amin kung anong dapat namin maging reaksyon sa mga bagay na hindi namin maintindihan, lalo na ang kalungkutan. Tulungan mo kami kung meron pong isa o ilan sa amin ngayon ang nalulungkot, nawa magbigay ng encouragement itong salita mo sa kanila. Na wag nilang iwasan, wag nilang baliwalain ang kalungkutan, kundi magkaroon sila ng reflection, ng recreation, at ma-experience sila ang tunay na kagalakan. Salamat po Panginoon sa inyong salita. Ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon at magandang gabi po sa bawat isa.